Good morning po sa bawat isa sa atin. Ayan. Bago po tayo magsimula, maaari po ba nabatiin po natin ang ating mga katabi? Ayan, kamayan po natin. Ayan, talaga naman pong napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, bago po tayo magsimulang umawit para sa Panginoon, nais ko po na ang bawat isa ay magkaroon po ng personal na pananalangin sa Panginoon. Ayan, let's pray po. Hingin po natin ang malayang pagkilos ng Holy Spirit sa atin sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, O God, na pinagkaloob mo po sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa kalakasan na meron kami, Panginoon. Tunay nga na ikaw ay dakila at tapat sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, nais namin, Lord, na ikaw ay purihin, ikaw ay sambahin, Lord. Hinihiling namin ang malayang pagkilos ng Holy Spirit, Panginoon, sa lugar na ito at sa bawat isa sa amin, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming gagawing pag-aawitan sa iyo, Lord, at ang aming pong awitin ay maging isang panalangin namin para sa iyo, O God. Kaya maraming salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaya naman, sama-sama po tayong pumalakpak at umawit sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay. Come on, church!
Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, O God. Marami man kami, Lord, pinagdaanan ng buong isang linggo, Lord. Salamat, Lord, sa pagsama mo po sa amin, Panginoon. Come on, church. Kausapin mo yung Panginoon. Maniwala ka, magtiwala ka na lahat ng panalangin mo sa Panginoon, tutugon at tutugon ng Panginoon sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We worship you, O God. We glorify your name, O Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ang awitin namin ito, Panginoon, ay maging isang panalangin namin para sa iyo, O God. Tanggapin mo, Panginoon, ang awitin namin ito, O God. Yes, O Jesus. Sa pag-iingat mo, dumanas man ng kabiguan, ikaw ay naandiyan, yan ang pangako mo. Minsan pa, kapatid, sa pag-iingat po, dumanas man ng kabiguan, ikaw ay naandiyan, yan ang pangako mo. Ikaw ay tunay
Sa'yo, Ama, pagsamo ko'y pakinggan mo, dahil kay Kristo kalooban mo, ikaw ay tutugon, purihin ka. Come on, church. Sa'yo, Ama, nais ng Lord na marinig ka sa oras na ito. Hallelujah. Pakinggan mo, dahil kay Kristo at kalooban mo, ikaw ay tutugon, purihin ka. Ikaw ay tutugon, purihin ka. Ikaw ay tutugon, purihin ka, Panginoon. Yes, Lord, nararapat na ikaw ay aming purihin. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Come on, church! Salamat po, Lord. Hallelujah! Tunay ngayon kay dakila at tapat sa aming lahat, Panginoon. Salamat po. Sige po, patuloy po tayong manalangin. Lord, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa panibagong araw na to na kaloob mo sa amin. Salamat, Lord, sa lakas ng katawan na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na bumangon sa aming mga higaan, mag-prepare, magbiyahe, papunta rito sa aming church. Salamat din, Lord, sa presence ng Holy Spirit na nasa aming mga buhay na siyang nag-remind sa amin na kailangan naming pumunta sa church, makipag-fellowship, matuto ng iyong salita, at magamit ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Lord, sa presence ng bawat isa na kasama namin ngayon dito sa aming church. Gayon din, salamat po, Lord, sa technology dahil bagamat may mga kasama kami na nasa ibang lugar, nasa ibang time zone, ay nakakasama pa rin namin silang mag-aral ng iyong salita, magpuri kasama ka, Panginoon, sa pamamagitan ng aming online social media. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buong maghapon na ito, ang service na ito, Panginoon. We invite the presence of the Holy Spirit to fill this place. At Panginoon, tanging ang iyong salita lamang ang siyang maghari sa oras na ito as we learn together your lesson, Panginoon. Lord, ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Kami po ay hindi worthy na maging lingkod mo. Subalit dahil sa dugo ni Kristo sa krus, kami po ay ginawa mong worthy sa harapan mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang puso at isip ng bawat isa, bigyan mo kami ng open heart, ng open mind sa aming pakikinig. Ihanda mo kami, Panginoon. At hindi lang namin ito matutunan, Lord, kundi may apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming po salamat, Panginoon. We lift up everything to you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Bago po tayo mo po ay tapikin niyo muna inyong katabi at sabihin na masaya ako na nandito ka. Welcome back. Ayan. Sige po, pwede po tayo mo po. Salamat sa Lord sa pagkakataon na muli tayo ay magsama-sama. Kamusta po kayo, mga kapatid? Mabuti po ba ang inyong buhay? Meron po ba sa inyong inubo kagaya ko? Sila Lane, inubo din. So ako po ay inyong pagpasensyahan sa boses ko ngayon at sa panakanakang pag-ubo. Pero salamat sa Lord sa paglikha niya sa dahon ng lagundi. Medyo umigi-igi na yung aking pakiramdam ngayon. Anyway, bago po tayo magsimula, ay nais ko pong mag-review ng kaunti.
Doon po sa mga bagong dumadalo ngayon sa church, tayo po ay mayroong theme, ano po, na tema na atin pong pinag-aaralan simula po nung nagsimula yung taon natin noong January. Ang ating pong tema, ang title ay Unity Towards Maturity and Christ's Mission. Yan po yung ating tema. So, kung titingnan nyo po, may tatlong bahagi siya. Unity, pagkakaisa, maturity, paglago, at yung Christ's mission na pinasa sa atin dahil tayo ay Christian. No? Tayo ay naniniwala, sumusunod, disipulo ni Kristo. Ganoon naman ho ang buhay eh. Amen po ba? Ang buhay po, kung sino ang pinaniniwalaan mo, yun yung sinusunod mo. Hindi pwedeng naniniwala ka kay Kristo pero hindi mo siya sinusunod. Or sinusunod mo yung isang tao pero di ka naniniwala sa kanya. Mahirap yon. Amen ba? I'm sure sa trabaho, sa negosyo, sa school, naka-experience na kayo ng ganyan. Kailangan nyo lang sundin pero di kayo naniniwala doon. Di ba? May ganyan eh, yung boss natin, halimbawa, o yung teacher natin, o yung kagrupo natin, team leader natin sa school, meron tayong gagawin, ganitong gagawin, kailangan mo lang sumunod sa kanya, pero di ka naman naniniwala sa kanya, mahirap yon. Amen? Pero kay Jesus Christ, dapat both sides. Naniniwala ka sa kanya, kaya sinusunod mo siya. Sinusunod mo siya kasi naniniwala ka sa kanya. Amen? Yun po yung Christ's mission. Yun po ibig sabihin ng Christ's mission. At ano po ba yung Christ's mission? Para magbigay ng salvation, kaligtasan mula sa kasalanan. Ganun po kasimple yung ating pinag-aaralan. Pero marahil sa iba na bago, baka hindi po yun simple o hindi yun bago. So, noon pong around first quarter ng taon, ang mga topic natin, para lang po ma-refresh dun sa mga dumadalo at saka dun sa mga bagong nandito, para po ma-refresh tayo, nung unang mga months, pinag-aralan natin ay tungkol sa unity. Tapos nagkaroon tayo na, kung naaalala nyo yung growths, no? Yung nung bandang January, February po yan. Tapos nung bandang April, pinag-usapan natin yung desire ng Diyos na tayong mga Kristiyano ay magkasundo-sundo, maging united. Tapos, nung May, paano ba pinalalago daw yung pagiging united? Tapos, nung June, paano pa niya mas lalong palalawakin? So, mula sa ano ba yung unity, napunta sa cultivating unity nung May, tapos nung June, greater unity. At ngayon po, mga kapatid, kung hindi nyo nasusundan, kung baka minsan hindi nyo na notes, simula po nung July hanggang ngayong September, matapos ang September, ay nandun na po tayo sa Christ's mission. Ano po? Bakit ko po ito nire-review? Kasi po, nagsimula na po yung bare months. Ibig sabihin, ito po'y hudyat na papunta na tayo sa last part ng 2024. At importante po na kumbaga nagkakaroon tayo ng kaunting evaluation in a way na tayo ba nandun pa sa tema natin. At tayo po ay nasa tema pa po natin. Unity towards maturity through Christ's mission. No? Ibig sabihin, meron po tayong unity, alam natin yung maturity, at alam din natin yung Christ's mission. So, nung July, nagsimula po tayo sa Christ's mission. At ano po yung mga topic natin nung July? Tungkol po sa mga covenant. No, yung mga covenant na yan pong lahat ay preparation papunta sa mission ni Jesus Christ. So, tinuro sa atin lahat ng covenant, Noahic covenant, Abrahamic covenant, Mosaic covenant, Davidic covenant, at yung bagong covenant, o mas kilala na sa ngayon na New Testament dun sa Bible natin. Ibig sabihin, simula pa nung panahon ng Old Testament, inihanda na ng Diyos ang pagdating ni Jesus Christ bilang Messiah. Ano po? Unfortunately, yung mismong bayan ng Israel, may mga tao na hindi naniwala at hindi pa rin naniniwala na si Jesus Christ yung pinadalang Messiah. Feeling nila may iba pang darating. Para sa kanila may iba pang darating. Tayong mga Kristiyano, dumating na, pinanganak, namatay sa krus, nabuhay na muli,
at tayo ay nagpe-prepare para lahat tayo makasama niya doon sa kingdom niya sa langit. Amen po ba? So ganun po yung ating yun po yung ating identity. Napaka-importante po niyan mga kapatid kasi alam nyo, nakakalungkot yung panahon ng kahit ito na yung tinatawag na 21st century o panahon ng social media, panahon ng information, napakadami pa rin pong naloloko sa mga kung ano-anong relihiyon at kung ano-anong kulto. Ano? Ang lagi ko pong sinasabi, baka po kasi iniisip nyo, naninira tayo, pero kailangan po kasi natin yung i-point out, kahit sinong leader na tumayo at sinabing siya yung Mesiyas, siya yung disappointed son of God. No? Disappointed no? Hindi po pwedeng mananahimik lang tayo kasi nakasulat sa Bible na maglilitawan yung false prophets At ito na ho yun. Dati, ang false prophet, tumatayo lang sa pulpito, pupunta sa isang plaza, whatever, dun lang magsasalita. Aba ngayon, nasa social media na sila. Kaya nga, kung napansin nyo po, salamat sa Panginoon sa buhay ni Christian at nitong mag-asawang sila Lane, medyo pinalalakas natin ang social media natin. Kasi ang tanging pwede natin gawin para labanan yung fake news ng salvation na dala ng mga peking pastor at peking propeta, kailangan tayo mag-share ng tamang news, yung good news ni Jesus Christ. Kaya napakahalaga po nung ating mga ginagawa. Baka lang po isipin nyo, ang ginagawa lang naman ni Christian tsaka nila Lane, kinakat-cut lang naman nila yung video tapos pinopost nila sa social media natin. Kung kayo po yung may Facebook, i-follow nyo po yung page natin. Pag nagpo-post po tayo, tuwing Wednesday po, kung napapansin nyo, yan ang target ng team. Tuwing Wednesday, nagpo-post po yan. Pinagpupuyatan po nila yan. I-share po natin, mga kapatid. Kasi kung nag-share ka nung nakakatawang nalaglag sa kanal, di ba? Yung mga nagbabasketball na nag-dunk pero sablay, ano pa ba yun? Basta yung mga funny na mga videos, kung sinishare mo yan, ba't mo naman hindi i-share yung sariling atin? Amen ba? So, magtulong-tulong po tayo, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor John nung nakaraan, di ba? Nung unang panahon, pag nag-share ka na ikaw ay Christian, mahirap. Kasi kunwari, magkaklase kami. Paano ko kaya sasabihin sa kanya na Christian ako? Medyo nakakahiya. Ngayon po, yung declaration mo ng faith mo, madali na. Share mo lang sa social media, papakilala mo na ako, Christian ako. Ito, sinishare ko to kasi naniniwala ako dito. So gamitin po natin yung social media natin, hindi lamang sa entertainment, kundi sa evangelism. So, gamitin po natin yan. Kasi kung hindi man i-share sa inyong, ano pa tawag dyan, sa wall o sa news feed nyo, i-share nyo po sa mga group chat nyo. No, yung mga halimbawa, mga group chat nyo ng Marites sa Bukal, Marites sa Biga, Marites sa Tagaytay. Baka po may iba-iba kayong Marites group. Total, mayroon na rin naman kayong group chat, i-share nyo na po yung mga reels natin. Amen po ba? Siguro meron pa kayo iba na mga ano ba yan, nagtitinda ng isda sa Bukal. Mga ganyan siguro yung mga group chat ng iba, di ba? Pwede nyo pong i-share yan. Bayan nyo na silang mainis. Mag-share lang kayo na mag-share. Magugulat kayo, meron po talagang nare-reach yan. Nakikita po kasi namin yung reach ng ating mga posts. At minsan nakakagulat talaga na sa ibang bansa umaabot siya. Makikita kasi anyway, technical po ito masyado. Sa mundo ng internet, may tinatawag po kasing IP address. Yung IP address, ibig sabihin, malolocate mo kung saang lugar siya. Kunwari si Jomel, nasa Canada siya, di ba? Tama po ba, Timali? Kung si Jomel nasa Canada, may IP address siya na ang nakalagay Canada. So pag kinlik ni Jomel yun sa Canada, lalagay yun sa record natin na may nag-click sa Canada, napanood sa Canada. At meron, in fact, yan yung mga bansa natin. Meron sa Canada, meron sa Australia, meron sa Middle East. Yan yung nakikita namin ng data sa ating social media. So, wag nyo pong maliitin yung pag-share nyo. Kasi baka halimbawa, si Kuya Art, shinare niya. Yun pala si Kuya Art, may classmate nung high school na nasa England. Kunwari lang, hindi ko alam. Nakita sa post ni Kuya Art. Pag-click nun, naiintindihan po natin. So, magtulong-tulong po tayo kasi yan yung ating mission. Yan yung napaka-simple. Yan na po yung pinaka-super-duper simple. I-like, i-share. Yun lang, pinaka-simple. Pero hindi po doon natatapos yun. Amen. Siyempre, kailangan meron tayong pag-follow up dyan. Anyway, 10:07. Ito po ay pipilitin ko pong bilisan at tapusin in 45 minutes kasi po yung boses ko pang 20 minutes na lang.
Mauubos po yan maya-maya. Okay. Last week, so andito na po tayo, no? Di ba nag-start tayo yung mga covenant. Nitong September, last week, nagsimula po si Pastor John na ituro sa atin yung role ng church. Ano po? Role ng church. At last week, malinaw po dun sa shinare ni Pastor Joe na tayo as a church, ang role natin i-share ang salvation. Kaya po sinasabi ko na yung social media, isang paraan pa lang yon na i-share ang Word of God. At hindi po yan si Kenneth lang, si Ate Janet lang, si Tatay Amor lang. Hindi po siya isa-isa. Kailangan united. Kaya nga po yun ang tema natin Unity towards maturity through Christ's mission. Di ba? Kumbaga parang meron tayong pagkakaisa, meron tayong alam kung saan tayo nagkakaisa. Kasi alam niyo po, problematic po yung nagkakaisa ka lang. Di ba? Pag sinabi mong united, mukhang maganda, ano? Pero problematic ho yung united kapag yung pinagkakaisahan nyo pangit o masama. Halimbawa, bullying sa school. Yung isang bata, kunwari lang, kulot siya. Tapos inasar ng isang classmate na kulot. Tapos lahat na yung kaklase niya, nagkaisa. Naasar rin, nakulot. O di nagkaisa rin naman sila, di ba? May unity ba sila? Meron. May unity sila na ibully yung bata. Pero, hindi maganda yung naging rason nila kung bakit sila united. Tayo po, united tayo towards maturity and Christ's mission. So tayo pong mga Kristiyano, dapat nagkakaisa tayo, papunta daw saan? Sa paglago at sa pagtugon, pagganap sa ating mission na yun ay hindi naman natin mission. Yun ay mission ni Kristo na dinala dito sa mundo na tinuro sa atin na nagtutuloy-tuloy. Amen po ba? Malinaw po, ano? So ngayon, tayo naman po ay dadako dito sa pangalawang role ng church, which is ambassadors of reconciliation. Ayan, ambassadors of reconciliation. Tingnan po muna natin. Ay, nasira siya. Anyway, konting nasira lang naman. Ano bang ibig sabihin ng ambassador? Ayan. Alam niyo po, dahil ako teacher, every time na may pagkakataon ako mag-share, lagi ako nagsisimula sa etymology. Madali lang naman ho yan. Nasa internet naman ho yan I-type nyo lang po, etymology, E-T-Y-M-O-L-O-G-Y. Ibig sabihin, ano ang pinagmulan ng salita. Ano pong sabi dyan? Noon daw hong late 14th century, yung ambassador ay ambassador. Galing daw yan sa French na ambassador o kaya ambassador. Yan. Kung ano man ang pinagmulan niya, ang mahalaga, anong ibig sabihin ng ambassador? Ito daw po ang ibig sabihin nito ay diplomatic. Maganda tong adjective na diplomatic. Hindi yung, hoy Kenneth. Diba? Kilala niyo mo si Kristo, ha? Hindi diplomatic yon, diba? Ano yun? Tawag dito? Dictatorial yon. Kasi pinilit mo Sabi dito, diplomatic. Emissary. Anong emissary? Ibig sabihin, pinadala. Emisaryo of a ruler in the court of another. Yan yung ibig sabihin ng ambassador sa pangkabuang konteksto. Ano pa? Ang in-underlinean ko dyan ay servant. Nung unang panahon, may tinatawag na vassals. Yung mga vassals, ito yung parang may knight, tapos may vassals. Yung knight, yun yung, alam nyo na yun, yung knight, K-N-I-G-H-T, yung may ang tawag doon, may espada, may shield, may kabayo. Yan. Hindi ho madaling isuot yon. Hindi nila nasusuot mag-isa yon. Kailangan nila ng vassal. Yun po yung ibig sabihin ng vassal or vassal. At ano pa? Messenger. Ayan. Ngayong panahon ng 21st century, ang messenger nandito no? Nung unang panahon, ang messenger, tao. Ay, hanggang ngayon naman. Pero ngayon kasi medyo nawala na yung trabaho. Nung 1990s, may trabahong ganyan no? Naalala niyo po sa mga opisina, no? Nung 1990s, baka may tito-tita kayo na ang trabaho niya messenger. Ayan. Ibig sabihin,
Siya yung tagadala ng mga sulat, ng mga memo. Ngayon kasi, ini-scan na lang yan, pinipicturan, send sa email. Yan, ganyan na lang ngayon. So, ano-ano mga keywords? Number 1, diplomatic emissary. Ibig sabihin, ang ambassador, hindi siya yung nagbibigay ng mensahe. Ulitin ko yung ambassador, hindi siya yung hindi siya yung pinagmulan, hindi siya nagbibigay ng mensahe, siya ay tagapagbigay lang. Kumbaga, siya yung para bang etong microphone at saka yung speaker. Siya yung tool, siya yung instrument para dumaan yung mensahe. Tanong, Kuya Matt, Sir Matt, si Jesus ba, hindi ba siya pwedeng na lang, natutulog tayong lahat, tas biglang sabay-sabay na nagsalita na lang siya sa panaginip natin, at pagising natin, lahat tayo naniniwala kay Jesus Christ? Sa tingin niyo, pwede po ba yan? Hindi, kaya ba yun ni Jesus? Kaya ba ng Diyos yun? Kaya niya yun, Diyos eh. Amen? Kaya niya yun. Pero ganun tayo kamahal ng Diyos, ganun kabuti ang Diyos, binibigyan niya tayo ng free will. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na mag-decide. Kasi nga, diplomatic ang Diyos eh. Hindi siya, ito gawin mo. No? Ganun kabuti ang Panginoon. So, diplomatic emissary, servant, messenger. Yan po ang ibig sabihin ng ambassador. Ngayon, dahil tayo po, ang pinag-aaralan natin ay ambassadors, ang church ay ambassadors, tayong lahat, ibig sabihin, tayo pong lahat ay emisaryo, tayong lahat ay servant, tayong lahat ay messenger. Malinaw po, next. Reconciliation naman. Hindi ko alam kung ba't nasira yung konting font na yan sa gilid. Pero anyway, yung reconciliation, ang sabi dyan ay galing sa salitang, medyo parehas na naman, reconciliation. French. Renewal of friendship. Okay? Renewal of friendship. Alam niyo po, yung renewal of friendship o yung renewal, di ba nagre-renew tayo ng lisensya? Ano pa bang nire-renew natin? Kontrata. Training. Tama, training. Tama si Christian. Kasi kung nagbabarko ka, merong training yan eh. Kung matagal ka na, malamang nalimutan mo na. Importante yun kasi minsan yung mga training sa barko, pwedeng ikamatayin yung lahat yan pagka hindi tama yung gagawin mo. So, training. Kaming mga teachers, ganun din. 5 taon kang hindi nagturo, kailangan mo mag-undergo ulit ng training. Actually, yung training namin taon-taon para lang ma-remind. So, pag sinabing renew, nire-remind. Pero mahalaga yung kasunod, after, kasi yung renewal, nangyayari siya, halimbawa, yung lisensya, kailangan mo i-renew kasi nag-expire. Yun lang, nag-expire. Pero hindi ibig sabihin magkagalit kayo ng lisensya mo. Ito mahalaga tignan natin. Renewal after disagreement or enmity. Yung renewal daw, yung reconciliation, hindi siya basta-bastang renewal lang. Yung renewal lang, yun yung renewal ng training, renewal ng kontrata, renewal ng lisensya. Pero ang reconciliation pala ay renewal after disagreement. Enmity. Action of reaching accord with an adversary. Ibig sabihin po niyan, pakikipag-ayos dun sa dati mong kaaway. O dun sa dati mong, ang tawag dyan, yung estranged ay parang sinumpa o parang hindi ka na kasali dito. Parang ganyan. Kinick out. Parang ganyan. Estranged. Ano po ang mga keywords dyan? Renewal, re-establishing. Ang ganda nung panghuli. 1729, ginamit ang ibig sabihin nito ay harmonizing. Harmonizing. Okay? Ngayon, dito po mga kapatid, makikita natin na yung reconciliation ay pag-renew after disagreement. Sa ating mga Kristiyano, at hindi lang sa Kristiyano, sa ating mga tao, kay Kristiyano ka o hindi, parehas lang yun, meron tayong disagreement sa Diyos. At ano yung disagreement na yun? Kasalanan. Sin. So kapag tayo ay nakikipag-reconcile sa Panginoon, ibig sabihin, nire-renew natin yung ating relasyon sa Diyos at kumbaga isinasantabi na natin yung mga kasalanan, inaalis na natin.
Pero hindi tayo ang nag-aalis. Ang nag-aalis si Jesus Christ. Kapag ikaw may atraso ka sa isang tao, kunwari, sino ba? Kunwari si Kuya Francis, meron akong utang sa kanya. Tapos hindi ko binayaran yung utang ko kay Tatay Francis. After 5 years, nilapitan ko si Tatay Francis. Sabi ko kay Tatay Francis, 5 years kami di nag-usap kasi 5 years ko di binayaran yung utang ko. After 5 years, nagkita kami ni Tatay Francis. Sabi ko, Tatay Francis, bati na tayo Ano sa tingin nyo yung maiisip agad ni Tatay Francis? Siguro, sa normal na tao, ang isipin, kapal naman ng mukha nito. 5 years di nakipagkita sa akin. Nung nagkita kami, bati na raw kami. Hindi man lang nangamusta. Di man lang nagsabi, Kuya Francis, pasensya na, hindi ako nakapagbayad ng utang ko. Abay, ang gusto agad makipagbati. Yung pakikipagbati, yung reconciliation, ako gusto ko makipag-reconcile sa kanya. Pero si Tatay Francis, pwede niya sabihin, magbayad ka muna utang mo. Tama ba? Yan yung tao. Pero kay Jesus Christ, tayo na may atraso, tayo pa nilalapitan. Baliktarin natin, parang ganito, si Tatay Francis pa lumapit sa akin. O Matt, bati na tayo Kahit may utang ka sa akin. Si Jesus Christ, ganun. Siya na nga yung inutangan, siya pa yung namatay sa krus. Amen? So, ibig sabihin, si Jesus Christ, ganun kalalim yung kagustuhan niya, ang Diyos, ang God the Father, ang Holy Spirit, yung Trinity, ganun yung kagustuhan nila na tayo ay ma-reconcile, ma-renew. Okay? So, yun po yung story ni Jesus Christ. So, yan po yung, para lang malinaw sa atin, kasi yung pong ating title na Ambassadors of Reconciliation, baka hindi maging malinaw sa bawat isa. So, malinaw po, mga kapatid. Pag sinabing tayo as a church ay mga ambassador, ano nga ulit daw ang ambassador? Tayo ay, isa-isay natin, ayun, servant, ano pa? Messenger, ano pa? Emissary. Tayo yon. At ano daw yung i-reconcile natin? Mag-renew ng disagreement, ano pa? Mag-re-establish at mag-harmonize. Yan ang ating role as a church. Napaka-importante pong maging malinaw sa atin yan, mga kapatid. Kasi walang ibang rason para mag-exist ang isang church. All others, parang ganito po yan. Ang bahay po ba kapag may, ang tawag dyan, may dingding, may bubong, may sahig, may bintana, may pinto. Bahay na po yun, tama po ba? Bahay na yon. Pero ang bahay pwedeng walang garahe. Tama? Ang bahay pwedeng walang second floor. Ang bahay pwedeng walang, alam nyo yung cove lights? Gusto ko yun Wala pa kaming budget pero gusto ko yun Yung ano, ito pala. Yung nasa likod yung ilaw. Tapos parang, wow, ang ganda ng effect Ano, parang cove lights pala tawag dyan dun sa mga ganon. Gusto ko magkaroon ng ganyan sa kisame ng aming kusina. Wala pa kaming budget, pero yun yung dream namin. Pero yung bahay ba namin, bahay na kahit walang cove lights. Bahay na, di ba? Ganon din naman ang ating church. Yung church natin, ang mission natin ay Christ mission. All others, dagdag na lang yon. Kunwari, nag-outing, nagpakain, nag-sports fest. Lahat yon, mga ano na lang, dagdag para mas gumanda. Masama ba yon? Hindi masama yon. Pero yun ay mga dagdag na lang para gumanda. Mahalaga na malinaw sa atin anong role ng bahay natin. Ang role ng bahay natin ay ipakilala si Jesus Christ. At magdala ng mga tao papasok sa bahay na to, ipakilala si Jesus Christ sa kanila. Amen. All others, nag-fellowship kayo, kumain kayong fishball, naglaro kayo dyan ng games, nagkantahan kayo, okay yun. Pero lahat yun, kumbaga sa term natin sa Pilipino, palabok na lang yun. Kumbaga dagdag na lang yun para mas sumarap, mas gumanda. Ulitin ko po hindi po masama yan. Maglaro, mag-games, mag-outing, magkainan ng sama-sama, mag-fellowship. Okay po lahat yan, maganda yan. Mag-celebrate ng birthday ng kung sino. Part po yan. Pero ang main role ng church ay ipakilala si Jesus Christ. Kapag ang isang church wala na doon, kunwari, ito, parang may na-issue na ganito sa church sa US Magaling silang mag-charity. Yung mga donate-donate.
Galing. Parang pagka may bagyo, may ganyan, may typhoon, may hurricane, ang bilis nila. Pero yung church nila, nawala na dun sa ano bang dapat ginagawa ng church. Nag-focus na lang sila lagi sa pagtulong sa kapwa. Masama ba tumulong sa kapwa? Hindi masama tumulong sa kapwa. Pero yung church na yon, nag-focus na lang sa pagtulong sa kapwa, ay dapat din na sila church. Dapat socio-civic organization na lang sila. Kasi hindi na yon yung identity ng church. So ang pagtulong sa kapwa, mahalaga. In fact, tayo sa church, meron tayong tinatawag na social concerns. Meron tayong mga ibang mga kapatiran na talagang may kailangan, binibigyan natin ng ayuda. Ginagawa ng church natin yan, baka lang hindi alam ng iba. Bibigay ng bigas, bibigay ng mga delata, yung mga nabagyo, nagbibigay po tayo. Pero hindi yan yung main purpose ng church. Palabok lang yun, dagdag, para mas gumanda, mas umayos yung ating relationship sa society. Kasi kahit sino pwedeng gawin yun eh. Amen ba? Nako mga kapatid, eto na naman tayo. May pa yung election, ang dami nyo na nakikita sa TV. Maniwala kayo, lahat yan matulungin, lahat yan mabait, lahat yan masipag, lahat yan maaasahan. Nako, maniwala kayo. Sa tanda ko na rin namang ito. Sa ilang eleksyon na. Lahat yan maaasahan. Bago mag-eleksyon. Madaling lapitan. Bago mag-eleksyon. Bago mag-eleksyon. Amen ba? Ibig sabihin, madaling tumulong kuno. Madali yun. Napakadali lang yan. Lalo na ngayon, pag may bumagyo nga, minsan nga may nakikita ako mga estudyante ko. Natutuwa naman ako dahil talaga namang napakataas ng spirit of volunteerism nila. Mag-ano sila yung, baka gusto nyo magpasabay ng ayuda, Gcash lang. Tapos makikita mo mamaya, nagpicture na siya, nagre-repack na sila ng mga barkada niya. Tapos maya-maya, after 3-4 hours, nagdi-distribute na sila sa barangay nila. Ang galing. Bilib ako talaga dun sa mga dati kong mga estudyante na dun sa mga binaha sa Imus, Bacoor. Sila nagtutulungan sila. Oh, yung mga tropa dyan na mga nasa abroad, baka pwede kayo mag-Gcash. Nakakabuo sila ng pera. Tapos bibili sila, grocery, re-repack sila. Maganda. Okay. Wala problema, maganda. Yun yung point ko na anyone can do it. Anyone can do it. And the church should also be doing it. But again, hindi yun yung main purpose ng church. Just to clarify, no? Para lang malinaw sa atin. Okay. So, ang ating pong pagbubulayan ngayon ay makikita sa 1 Corinthians 5:11 to 21. 1 Corinthians 5:11 to 21. Siguro po ako na lang magbasa, no? Para po mabilis lang tayo. Verse 11. Because we understand our fearful responsibility to the Lord, we work hard to persuade others. God knows we are sincere, and I hope you know this too. Are we commending ourselves to you again? No. We are giving you a reason to be proud of us, so you can answer those who brag about having a spectacular ministry rather than having a sincere heart. Verse 13, if it seems we are crazy, it is to bring glory to God. And if we are in our right minds, it is for your benefit. Either way, Christ's love controls us. Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died to our old life. Verse 15. He died for everyone, so that those who receive his new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised for them. 16. So we have stopped evaluating others from a human point of view. At one time, we thought of Christ merely from a human point of view. How differently we know him now. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone. A new life has begun. Verse 18. And all this is a gift from God who brought us back to himself through Christ. And God has given us the task of reconciling people to him. For God was in Christ reconciling the world to himself, no longer counting people's sin against them. And he gave us this wonderful message of reconciliation. 3 beses na yun, ha? No? Napansin nyo, simula verse 18, 3 beses na pong binanggit yung reconciliation.
So, verse 20, we are Christ's ambassadors. Ano nga ulit yung ambassador? Review? Messenger? Servant? Yan. Emissary? Yan. Diplomatic, ha? Diplomatic. So tayo daw ay ambassador ni Jesus, no? Tayo po ay ambassador ni Kristo. Verse 20, God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead. Come back to God. For God, verse 21, for God made Christ who never sinned to be the offering for our sin so that we could be made right with God through Christ. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Malinaw po dito, sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na kayo mga taga-Korinto, i-remind nyo mga sarili ninyo na tayo as a Christian, tayo as a church, tayo ay mga ambassador ni Jesus. Tayo ang tagapaghatid ng balita. Tayo ay servant, messenger, emissary ng mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. So isa-isahin natin, kanina medyo nabanggit ko na to, pero isa-isahin natin, itawag dyan, himay-himayin natin ang 1 Corinthians 5. Number 1, yung kasalanan, yan ay nag-separate sa atin mula sa Diyos. No? So, ibig sabihin, kanina, pinapaliwanag ko yung salitang reconcile. So, kaya kailangan ng reconciliation ay dahil yung kasalanan pumagitna sa gitna ng tao at ng Diyos. Simula nang si Eva at Adan ay nagkasala, yung tinatawag na original sin, lahat yon pinasa na sa atin hanggang sa tayo ngayon ay kung sino na at ano na tayo ngayon. So yung kasalanan, yan ang laging nagpapahiwal. Di ba kahit naman sa verse sa Bible, sabi, walang kahit ano makakapagpahiwalay sa atin sa Panginoon. Wala. Kasalanan lang. Yan lang ang tanging parang puputol nung relasyon natin sa Diyos. Kapag tayo ay namuhay sa kasalanan. Meron po akong isang mahalagang gustong i-share. Ito po ay supposedly hindi part dito sa outline ko. Pero nung nagbabrowse ako sa social media last week, meron akong isang parang nag-catch ng attention ko. Kung kilala niyo po si Lala Soto, di ko alam kung Christian siya. Ibig sabihin, sinabi niya kasi na Christian siya, pero hindi ko sure kung born again Christian siya o yung religion na Christian lang siya. Pero meron ho siyang pinoint out na pasok, tama, doctrinally tama, no? At na mahalaga pong mapag-usapan, mapag-aralan natin ngayon. Si Lala Soto po, anak yan ni Tito Soto. Siya po ang chair ng MTRCB. Meron pong isang pelikula na ang title, Dear Satan. Yung title ng pelikula, Dear Satan. Sumulat pa kay Satanas. Ano? Sa 21st century kasi, actually nung pinagpe-pray ko to sa Panginoon, ang hirap nitong i-debate sa utak eh. Kasi kami ni Kay, nagtuturo kami ng literature sa school. At sa pag-aaral kasi ng literatura, merong rason kung bakit sinusulat o binubuo yung mga konsepto na kagaya nung pelikulang Dear Satan. Ngayon, pinanood niya, siyempre MTRCB siya eh. Teka lang pala, ano na tayo, rewind. Malinaw po ba sa atin ano ba ang MTRCB? Alam ba natin yung MTRCB? Yung tong-tong-tong-tong. Ang programang ito ay may temang SPG. Dahil ito ay striktong patnubay ng magulang. Amen ba? Alam natin. Etong tanong. Kayo bang mga magulang, pinapatnubayan nyo ba yung inyong mga anak sa panonood? Wag nyo na sagutin, baka kasi hindi ang sagot. Kasi mga kapatid, napakahalaga po ng role ng MTRCB. Maniwala po kayo. Napakahalaga ng role nila. Kung hindi pakikialaman ng MTRCB ang mga pelikula na papasok sa bansa natin o ipoproduce sa bansa natin, kung ano-ano na lang ang lalabas sa sinihan at sa TV, kagaya ng kung ano-anong lumalabas sa TikTok nyo o kaya sa Facebook nyo. Kasi ang Facebook at TikTok, ang social media, walang MTRCB. Yun ang problema ngayon. Dapat magawa na nila ng paraan yan. We are too late.
We are too much behind. Maybe 10 years behind, 15 years behind. Ang ibig sabihin ng MTBRCB ay Movies and Television Regulatory Something Board. Movies and television. Kaya mapansin nyo, ang daming basura sa social media. Yung mga, basta kung ano-anong mga kalokohang prank na naglagay ng ipis sa kung saang, hindi mo, walang kakwenta-kwenta pero nandun sa social media nyo. Bakit? Kasi walang nagko-control. Alam niyo po, nakwento sa akin ng best friend ko, yung best friend ko nasa Dubai. Sa Dubai daw, pag nag-YouTube ka, kunwari, let's say, basta may tinype ka, hindi lalabas yung mga bastos na YouTube. Kasi kinokontrol ng bansa nila yung algorithm ng YouTube doon sa Dubai. Bakit? Kasi seryoso sila na i-implement yung polisiya ng mga Muslim. Mabuti pa sila. All Arab countries. All Arab countries. Pag nag-YouTube ka, kunwari na lang, let's say, alam ko na, dito sa Pilipinas, ang daming mga nag-YouTube, yung mga YouTuber na mura ng mura. Napapansin niyo yan? Wala namang kumakain lang, uy, ang sarap nito. Pwede mo namang sabihin, uy, ang sarap nito. Ba't sinabi mo, uy, sarap nito. So, yung mga tao, akala nila normal lang na sa bawat pronoun, mura, pronoun. Mura, verb. Parang nakasiksik lahat yung mura doon sa lahat ng sentence structure nila. Naging normal na lang yun kasi nakikita mo sa YouTube. Sa Arab countries, tinatanggal nila lahat yon. Hindi ko rin alam paano nila nagagawa yun. Ang galing nila. So pag nag-search ka sa YouTube, kunwari, nag-search ka sa YouTube, how to cook adobo. Ang lalabas lang sa'yo, yung matinong how to cook adobo. Sa Pilipinas, pag nag-search ka, how to cook adobo, lahat na nung mga palamuray, mga bastos, yung nagluluto tapos, ay siya nga pala, mag-subscribe din kayo sa ganitong sugal. Ang dami niyan sa Facebook, sa YouTube, yung mga nag-advertise ng mga sugal. Di ba? So, may malaki tayong problema sa Pilipinas kasi walang regulatory commission na nag-monitor at nagtatanggal sa internet ng mga basurang content. At nakakalungkot, yung mga basurang content na yan, mamaya papakita ko sa inyo, yan pa talaga yung mga mabenta. Yan pa talaga yung mabenta. Sa totoo lang, punta kayo sa YouTube ng KM. Totoo lang. Makita nyo, wala pang 100 views yung mga preachings natin. Pero yung chismis nung away ng pamilya ni Carlos Yulo, million ng views niyan. Chismis yan eh. Mas mahalaga ang chismis kaysa kay Kristo. Patay tayo dyan. Amen ba? So, ang point ko dito mga kapatid, etong MTRCB, buti na lang, may matino pa mag-isip. Pero binas siya. Sabi ko, wala talaga, ang mundo talaga. Nakasulat naman sa Bible to. Inaway pa si Lala Soto, pinagtawanan, may angry. Bakit? Kasi ang naging desisyon ng MTRCB, gawing X-rated yung pelikula. Pero alam niyo mga kapatid, ako dahil ako'y academic, hindi naman nila pinagbawal nga eh. Napaka-diplomatic pa nga ng approach ng MTRCB kasi pwede namang i-ban nila yung pelikula. Hindi nila binan, ginawa nilang X-rated. Bakit? Para hindi mapanood ng mga bata. Kasi pag X-rated, ang makakapanood lang yung, supposedly, pag matanda ka na, may isip ka na, alam mo yun? Alam mo yung tama at mali. Ideally, ang problema, tingnan nyo, kagaya nito, ideally, ayan po yung sinabi niya. Sabi niya, maliit eh. It is not demonic. Hindi naman daw demonic yung pelikula. But has a different depiction of Satan becoming good. Doon pala sa pelikula, si Satanas, naging mabuti. Yun ang problema natin dyan. But Satan will never be good. Buti na lang si Lala Soto, alam niya yung doktrina niya. Hindi naman talaga, mga kapatid, si Satanas, nandun na yun sa impyerno, hindi na yun babalik sa langit. Nakasulat yan sa Bible. Hindi yan pwedeng maging mabait. Kung maging mabait man yan, basta, kaya siguro maraming naniniwala kay Kibuloy. Nasusundan niyo po ako? Kasi pag naniwala kang si Satanas babait, kaya pala may naniniwala kay Kibuloy. Ganon din yon. Parehas na pang-uuto lang yon.
Amen? Susunod natin. Etong matindi dyan, mga kapatid. Baka hindi ko yata nakwento sa inyo. Hindi, nakwento ko na ito maraming beses. Ako kasi, ang research ko lagi, madalas, social media. Binabasa ko talaga mga comment. Tingnan nyo itong comment na to. Papalakihin ko. Makes me want to watch it more. Ay, kita na pala dito. I didn't have any idea about the movie, but now I'm interested. Sabi ni Kamoteng Lawrence Abaya, kung sino man siya. Pero habang binabasa ko to, kasi hindi siya research eh. Ibig sabihin, yung utak ko, nung ginagawa ko to, nagpe-prepare ako ng preaching. Hindi ako nagpe-prepare para sa research. So hindi ko na muna inintindi yung mga sociolinguistic ek-ek ng language. Ang tumimo sa isip ko dito, ang parang bang isiniksik sa akin ng Panginoon habang pinagpe-pray ko, Lord, ba't kaya ganito yung tao? Alam nyo, ang narinig kong boses ng Panginoon sa akin, ganyan din si Adan nun eh. Sinabi na ngang huwag kainin yung bunga ng prutas, bunga ng puno ng pagkatuto ng masama sa mabuti, tree of knowledge of good and evil, abay lalo pa kinain. Gantong-ganto, no? Wag X-rated po ang pelikulang Dear Satan. Nako, baka yung iba, ano yun? Nasaan ba yung pelikulang yun? Mapanood nga yun, Dear Satan na yun. Nasusundan po natin. Ano po ang gusto kong ipunto dito? Bakit ko to siningit sa outline ng ating topic? Babalikan ko po yung unang slide. Ayun, sorry. Yung kasalanan, naka-inject yan sa kaibuturan ng DNA natin. Dahil dun sa original sin na ginawa ni Eva at Adan dun sa Garden of Eden. So tayong mga tao, meron talaga tayong tendency na magkasala at mag-isip ng kasalanan. Kagaya ni Lawrence Abaya, nakagaya rin natin siya. Isipin mo, ang sabi niya, hindi ko nga alam yung pelikulang yan pero ngayon, nainteresado akong alamin ng pelikulang yan. Yung kasalanan, mga kapatid, sobrang complex niyan. Sobrang complex ng kasalanan. At ang gawa ng kaaway, sobrang complex, sobrang complicated. Kaya yung mundo ngayon, confused na yung mundo ngayon. Hindi na maintindihan alin na yung tama at mali. Kasi, nakikinig dun sa mga dikta ng social media. So sa mundo, pag sinabing okay to, maraming sumunod, siguro okay nga yun. Pag sinabing hindi to maganda, ay siguro hindi nga to maganda. Bigyan ko ng example. Madalas kong ibigay na example naman ito pag ako may chance mag-preach. Yung nausong phrase na, my body, my rules. My body, katawan ko, batas ko. My body, my rules. Okay. Sino-sino gumagamit niyan? Sa Amerika, sa West, yung kasabihan o kaisipan na my body, my rules. Alam niyo po ba saan yan nagsimula? Nagsimula yan dun sa mga babaeng gustong magpa-abort. Anong ibig sabihin? Huwag daw silang pakialaman kung gusto nilang magpa-abort kasi katawan naman daw nila yon. Dahil dun sa concept na yon, nagsanga-sanga na yon. Yung mga nagpapatato, yung mga hindi ko po sinasabing masamang magpatato, whatever. Nasa discernment mo yan. Ano pa ba? Yung mga nag-e-engage sa same-sex relationships. Yung nag-e-engage sa kung kani-kaninong partners, maraming shota, maraming sexual partners. Ang sabi nila, huwag nyo kaming pakialaman. My body, my rules. Grabe. At ang daming naniniwala sa kanila, oo nga, my body, my rules. Ito pa pala. Meron pang ganitong kaisipan sa Amerika. Yung malakas kumain, yung kain ng kain ng kain, yung mga obese, wag daw sila pakialaman kasi my body, my rules. Ay, alam niyo po mga kapatid, ang katawan natin, merong kapasidad lamang yan. Hindi pwedeng kung anong gusto mo kakainin mo lang nakakainin. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Maniwala kayo. Sabi nga ni Pastor Joe kanina, pagka tumatanda ka, tumataas. Tumataas ang presyon, tumataas ang uric, tumataas ang sugar.
Dahil yan sa kakakain mo eh. Kunwari, ikaw ba naman, araw-araw, kunwari, kumakain ka ng chocolate araw-araw. O kaya araw-araw, kumakain ka crispy pata. Araw-araw, kumakain kang taba. Mag-a-accumulate yan. Araw-araw, umiinom ka ng alak. Wala. Mag-a-accumulate lahat yan sa katawan. Ngayon, yung simula pa lang nung statement, my body, mali na agad. Kasi yung katawan natin, hindi naman atin ito eh. Amen ba? So yung unang statement pa lang, mali na. My body daw. Hindi mo katawan yan. Pinahiram lang sa'yo ng Diyos yan. So hindi yan my body. No? Kaya hindi mo pwedeng sabing my rules. In short, no, hindi naman yan ang topic natin. Ang in short, ang gusto ko lang ipunto dito mga kapatid, ang social media, marami siyang ini-inject na kaisipan sa utak ng mga kabataan, kahit ng matatanda, na iniisip natin, oo nga no, tama siya. Tamo yung mga kabataan ngayon, parang my body, my rules. Magyoyosi ako kung gusto ko. Maglalasing ako kung gusto ko. Kakainin ko yung pagkain na gusto ko. Uuwi ako kung kailan ko gusto. Sosyotain ko yung sinong gusto kong gusto. Amen? Hindi po ganun ang design ng Panginoon sa atin. Merong dinesign ang Diyos para sa atin na, halimbawa, pagkain. Ito healthy, ito hindi. Tao, ito yung mga dapat mong samahan, ito yung mga hindi mo dapat samahan. Ano pa ba? Activities. Ito dapat mong ginagawa, ito dapat hindi mo ginagawa. O halimbawa na lang, estudyante ka, matutulog ka 3:00 ng madaling araw dahil kaka-online games mo. Tapos pagkadating ng 7:00, naiinis ka kasi na-late ka. O kaya naiinis ka dun sa prof mo kasi hindi considerate. Hindi inaccept yung late submission mo. O kaya naiinis ka dun sa mayor nyo kasi umuulan naman eh. Chat-chat ka pa dun, magpo-post ka pa ng, Gob, baka naman umuulan na dito sa silang. Dapat naman natulog ka naman ng 9:00, 10:00. Ba't ka ba natulog ng 3:00? Susundan natin, hindi po totoo yung my body, my rules. Huwag po kayo magpapaniwala dyan sa social media. Hindi po, darating yung panahon na yung body natin, isusurrender natin. So, hindi po totoo yung my body, my rules. Kung kayo ay nasa 20s, nasa 30s, ako po ay hindi nagsasalita sa inyo bilang isang, dahil hindi naman ho ako pastor. So, hindi ako nagsasalita sa inyo bilang religious. Nagsasalita ako sa inyo bilang isang taong may kaunting kaalaman sa health. Kung nasa 20s, 30s ka na, dapat unti-unti mo nang kinakat down yung mga bawal sa'yo. Tikim-tikim lang. Pambira naman. Tumira ka ng crispy pata, kinuha mo naman yung buong paa. Pakatindi mo naman. Pwede mo namang ganunin, mga 100, 200 grams siguro, pwede na yon. Natikman mo naman, masarap to O next month ulit. Hindi yung tinira mo na lahat ng, di ba, may birthday yan, lechon tinira mo, kinuha mo yung lahat ng balat. Binitbit mo yung balat. Ganito kalaki, 1 buong lechon Tapos ginasab-ngasab mo dun. Tapos mamaya-maya parang sumasakit yung bato ko malamang, 10 buong balat ba naman yung kinuha mo? Nasusundan natin. Hindi po totoo yung my body, my rules. At kagaya po nito, yung kasalanan, ini-inject yan ni Satan sa atin dun sa mga paraan na parang, okay siguro to. Bebenta ito. No? Number 2, 10:46 na. Jesus Christ is the only way to reconcile with God. Okay? Sakto po, kaya pinili ko yung picture na yan. Kung nakikita niyo po yung nasa kaliwa, ayan po yung sabsaban. Ito na naman tayo Pagka kasi bare months sa Pilipinas, ang sumisilip si Jose Marichan Di ba? Okay no? Okay, sa akin naman, cool lang naman ako dyan kasi, Filipino culture yan. Okay lang. Pero ang lagi ko sinasabi, okay lang naman, kantahin natin maganda naman yung mga lyrics ni Jose Marichan okay naman. Kantahin natin yung Christmas song, mag-decorate tayo sa bahay, mamili tayo ng regalo, maghanda tayo ng pagkain, mag-reunion tayo sa, okay lahat yan. Wala problema dyan, okay yan, maganda yan. Kasi culture yan Pero isang bagay ang wag na wag nating kakalimutan mga kapatid. Ang reason bakit may Christmas is dahil pinadala ng God the Father si Jesus Christ, ayun yun, sa mundo, at siya ay namatay sa krus
para sa atin. Amen? So, ang punto ko dito, yung message ng Pasko. Diba, siyempre, ang message ng Pasko ay love, pagbibigayan, pagpapatawaran. Ang message ng Pasko ay reconciliation. Amen? Ang message ng Pasko ay reconciliation. Tayo ay nire-reconcile ng Panginoon. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, tayo na nga may atraso. Ang Diyos pa ang gumawa ng paraan para lang magkaayos tayo. Amen? Tayong mga tao, pagka tayo inargabyado, hindi ko kakausapin yan hanggat di nagsosorry sa akin yan. Yung iba nga, nagsorry na, sasabihin, mag-public apology ka muna. Di ba? Ganyan tayong mga tao. Pero si Jesus Christ, ang Diyos, hindi Pinadala niya si Jesus Christ, pinanganak sa sabsaban, namatay sa cross, para sa ating kasalanan, yan ay ang tanging daan papunta sa Diyos, sa God the Father. Amen? Wala na pong ibang daan. Hindi niyo po kailangang bumiyahe papunta sa Davao, magpunta sa ilalim ng lupa, at nag-isip nga ako kung ba't pumunta sa ilalim ng lupa. Anyway. Basta ang punto ko po dito, ang tanging daan papunta sa Diyos ay si Jesus Christ lamang. Kapag may iba pong sinabi, yung ibang tao na, kunwari, hindi, mapupunta ka sa langit pagka gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Hindi, pupunta ka sa langit kapag nag-church ka every Sunday. Hindi, pupunta ka sa langit kapag ikaw laging nagbibigay ng tithes and offering mo. Mali po yan. Hindi po yan ang daan sa langit. Lahat po yan, kagaya ng sabi ko kanina, palabok lang, dagdag lang. Mahalaga pong gumawa ng mabuti sa kapwa, mahalagang tumulong, mahalagang magbigay ng tithes and offering dahil yan po ay instructions, command ng Panginoon. Pero hindi ho yan ang daan papunta sa langit. Ang tanging way to Jesus. Kaya nga di ba may kanta, one way, Jesus. Wala na pong iba. Kaya na-issue si Oprah Winfrey noon kasi sabi niya dun sa isang talk show niya, sabi niya, maraming daan papunta sa Diyos. Di totoo yun. Isa lang ang daan, si Jesus lang. Ngayon, lahat ng mga sinabi na paggawa ng mabuti, dapat naman ginagawa natin yon. Amen po ba? Ako, lagi ko po ito sinasabi. Kristiyano ka o hindi? Seryoso, Kristiyano, kasi nga sabi ko sa inyo, ako ay academic na tao, marami ako nakikilala, Muslim, Buddhist. Kaya Kristiyano ka, kaya hindi ka Kristiyano, dapat gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Amen ba? Amen. Dahil pag di ka gumawa ng mabuti sa kapwa mo, gulo talaga. Chaos ang nangyayari sa society. So it's not about, doing good to someone. It's not about religion. It's something of a responsibility that we should do. Kay Kristiyano ka o hindi. Lalo na kung Kristiyano ka. Amen? Kung Kristiyano ka, di lalong dapat gumawa ka ng mabuti. Kristiyano ka nga Kilala mo nga si Jesus. Si Jesus nga, gumawa ng mabuti. Sabi mo, Christian ka, di dapat susundin mo si Jesus. Diba si Jesus ba may ginawang masama sa kapwa? Wala naman. So kung ikaw ay disciple ni Jesus, sumusunod ka kay Jesus, di sundin mo yung ginagawa niya. Gumawa siya ng mabuti sa kapwa, di gumawa ka rin ng mabuti sa kapwa. Amen? Inibig niya yung hindi ka ibig-ibig, di ibigin mo rin yung hindi ka ibig-ibig. Yan, mahirap yun. Pero yun yung model ni Jesus Christ Amen? So Jesus Christ is the only way to reconcile with God. In short, ang church natin, kaya ang center ng ating church ay wala nang iba kundi si Jesus Christ. Walang iba. Hindi si Pastor Molo, hindi si Pastor Vicky, hindi si Pastor Joash. Si Jesus Christ lang. Amen? Pangatlo po, ito na po yung last part. God gave us a task to reconcile people to Him. No? Pwede po bang sabay-sabay natin, yung mga nakakabasa, yung sa side na to baka hindi Yung unang bullet, as a church, pwede po bang sabay-sabay nating basahin? 1, 2, ready, go. Ayan. Bilang isang church, wag daw ho nating kalilimutan na ang main role natin is to, share the salvation brought by Jesus Christ. Sabi kanina dun sa verse 12, idadaanan ko lang na mabilis. No?
dun sa last part sa B. So you can answer those who brag about having a spectacular ministry rather than having a sincere heart. Alam niyo po mga kapatid, ito kaya kanina sinasabi ko sa inyo, ang church natin maliit kumpara sa church ng iba, yung mga tinatawag na mega church. Maliit po ang church natin. Pero, hindi kasi after ang Diyos dun sa laki ng ministry at kung gaano ka-spectacular yung ministry. Ano ibig sabihin na spectacular? Yung daming ilaw, ganda ng building, ano pa ba? Ang gagaling ng mga singer, ang gagaling ng mga musician, ang gaganda ng suot ng mga nagpipreach. Yan yung mga spectacular ministry. Hindi yan ang habol ng Panginoon eh. Ang hinahabol ng Diyos ay ano ba yung laman ng puso ng church na yon? Ano ba yung laman ng puso ng mga tao sa church na yon? Oh. Kaya naghahanap ako ng picture. Ayan yung pinaka-the best ko na nakita. Di ba kapag papasok ka sa church, ang ganda naman kung ganyang ngiti yung nakabungad sa'yo. Di ba? Kasi meron kang sincere heart na masaya ka na, uy, buti nakarating ka. Paano kung yung, sinasabi nga ni Pastor Josh kanina, paano kung yung dumating sa church, dati nating kasama tapos, let's say, nag-backslide, hindi na umattend, lumipat ng church, lumipat ng relihiyon, whatever. Tapos biglang bumalik. Ganyan pa rin kaya yung ngiti natin? Dapat. Dapat. Dahil dapat lang tayong maging masaya na yung tao na yon nakikipag-reconcile. Amen ba? Ikaw ba, pupunta ka ba sa bahay nung kaaway mo, yung hindi mo gustong tao? Pero yung fact na bumalik siya dyan sa pintuan na yan at tumungtong ulit sa church na ito, ibig sabihin yung tao na yun gusto niyang makipag-reconcile. Amen? Bakit mo naman sisimangutan ng, wag naman yung hindi sisimangutan. Feeling ko naman wala naman siguro salbahe sa atin na gano'n na, Wala naman siguro gano'n, no? Dahil iisa naman na spirito natin eh. Pero yung parang walang nakita, di ba? Walang nakita. Di man lang binate, di man lang tinapik yung balikat, di man lang, uy, kamusta ka na? Nice to see you again. Tayo po mga kapatid, yung church natin, may task po tayo to reconcile people to God. So kahit sino pang taong dumating dyan, kaya mamamatay tao yan dati o estapadora yan, kailangan natin silang welcome. Dahil yan ang role na binigay sa atin ng Diyos. Na tayo ay maging ambassadors of reconciliation. Amen po? Malinaw po. Bilang pagwawakas po mga kapatid, sabay-sabay nating basahin itong statement na ito. Medyo nilakihan ko yan para talaga basahin. Kahit po kayo dyan, mababasa nyo. 1, 2, ready, go. Saan daw po tayo dapat mag-focus? Sa love of Christ. Ito po yung lagi ko pong sinishare. Pwede pong tumayo tayo lahat bago po tayo mag-close sa prayer. 2024 na ngayon, ano? Bilis ng panahon, no? 5 years na pala ngayon. 2019, gantong buwan. Si Pastor Molo nakakaramdam na ng napakadaming sakit. Minsan, kala mo gout lang. Di makalakad, paika-ika, ganun lang. Pero alam kong madami siyang nararamdaman. Kasi ang dami niyang gamot, tapos pinapaliwanag niya sa amin ang dami niyang gamot na iniinom. Hindi ko makakalimutan na gantong panahon, September 2019. Panay ang bilin sa amin, sa aming agape group, si Pastor Molo, tuwing kami ay nagmi-meeting, I think Monday night din yata yan. Tuwing agape namin, doon pa sa Silang, every Monday, nagpapa-remind siya, nagpapaliwanag siya, na i-remind kami, na mag-focus sa pag-ibig. Hindi ko alam kung bakit si Pastor Molo, parang hindi naman yun yung focus niya dati. I mean, tinuturo niya yun, pero hindi yung parang gano'n na parang running out of time. Parang paulit-ulit na lang every Monday yun lagi. Mga kapatid, kailangan mag-focus tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ang church natin mag-focus sa pag-ibig ng Diyos. Laging gano'n. And then I remembered, kasi a few years back, yung church natin, hindi nag-focus sa love ni Jesus eh. Saan tayo nag-focus? Sa invites. Sa pag-attend sa conference.
sa, ano ba yun, yung mentoring. Ulitin ko, mahalaga lahat yon. Mahalaga mag-invite, mahalaga mag-mentoring, mahalaga umattend sa conference, mahalaga lahat yan. Kaya lang hindi kasi yun yung sentro ng role ng church eh. At kapag nalimutan ng isang church, yung sentro ng reason bakit siya nakatayo, wala ng essence yung kanyang pagkatayo. Amen? Kaya po ako magtatapos dito. Kasi ang church natin, nakafocus sa pag-ibig ni Kristo. At yun po yung lagi nating nire-remind sa bawat isa. Siguro meron kang experience na tinatry mong sharean yung kapamilya mo, pinagtatawanan ka siguro, ginajudge ka siguro, sinasabihan ka siguro ng wow, banal, kung ano-ano pa. Hayaan mo lang. Kasi tandaan mo kapatid, hindi ikaw yung magpapabago sa isip at puso ng tao na yon. Hindi ikaw. Ang tanging magpapabago sa puso at isip ng isang tao ay Diyos lang. Tayo ay ambassador lang. Hindi tayo yung pinagmulan ng mensahe. Tayo ay messenger lang. Tayo ay emissary lang. Ang mahalaga, nagawa mo yung role mo, yung task mo. Okay yun. Gawin mo pa rin yan, tuloy-tuloyin mo lang. At mag-focus ka dun sa love of Christ. Huwag ka mag-focus dun sa, siguro pag na-invite ko tong pamilya ko, papalakpakan ako sa church eh. Siguro bibigyan ako ng award eh. Siguro ipopost nila kami sa social media eh. Hindi yun ang focus. Maganda yun, madala mo yung family mo sa church. Okay yun. At gusto natin yun. Pero hindi yun yung focus. Ang focus ay kaya sumama sa'yo yung in-invite mo. Kasi yung tao na yun, naramdaman niya yung pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan mo. Tandaan mo kapatid, unless nabudol ka, hindi ka naman sasama sa isang tao eh, na hindi mo pinagkakatiwalaan. Amen? Unless nga nabudol ka. Pero kung nasa normal ka pag-iisip, niyaya ka nito, pupunta sa birthday yan ng kung saan, hindi ka basta-basta sasama kung hindi ka nagtitiwala dun sa tao na yun. Pero kung ikaw, may in-invite kang katrabaho, pumunta dito sa church, located sa Bukal, umakyat sa hagdan, umupo dito, ibig sabihin, nagtitiwala yan sa'yo. Ibig sabihin, nakaramdam yan ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan mo. May nagawa ka na. All others, hayaan mo ang Holy Spirit na kumilos sa buhay ng tao na yan. Ako, naniniwala ako, marami dito sa atin, umaattend lang, umupo lang. Every Sunday. Umupo lang. Okay lang. Alis na siya, upo, babalik. Pero ako naniniwala ako at malinaw to sa isa sa mga devotions ko. Walang sayang sa Diyos. Walang sayang sa Diyos. At some point in the future, magugulat kayong tao na yan. Binago na ng Diyos yung buhay niya. At siya na mismo yung alam mo yun, mag-share sa ibang tao. At siya na mismo yung mag-i-invite. Hindi mo siya kailangang pilitin o pressurein o whatever. Kasi kumilos na sa puso niya yung love of Christ. Gusto ko po magtapos dun sa bakit kaming mag-asawa, kahit di naman kami pastor, nagpapatuloy kami sa ministry na ito, dito sa salita. Kahit di kami pastor. Kasi pwede naman ako magstay sa music eh, dahil musikero, yun ako talaga, musikero ako, bata pa lang ako. Pero malinaw kasi sa amin na may ibinahabilin sa amin yung leader namin. At hindi namin yung ginagawa dahil lang sa kanila, kundi dahil sa love ni Jesus sa amin. Meron kasing ginagawa ang Diyos sa buhay namin na gusto namin ma-testify sa harap ng tao. Na itong blessings na to, kung ano man to, malaki, maliit, simple, complicated, ito lahat galing to sa pag-ibig ni Kristo. Siguro yung iba po sa inyo dito nakaupo, first time, hindi, anong pinagsasabi nitong pag-ibig ni Kristo? Siguro yung iba sa inyo dito matagal na, pero hindi nyo pa rin ma-figure out ano kayang role ko sa church na to. Tandaan po natin, lahat tayo may role. Lahat tayo ambassadors of reconciliation. Bago po ako mag-close sa panalangin, nais ko pong isara natin yung ating mga mata, yumuko tayo, at yung mga first time,
first time na nandito sa church na to, first time na invite, first time marinig ang mensahe ni Jesus Christ, I want you to follow this prayer. Heavenly Father, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Sa araw na to, tinatanggap kita bilang personal Lord and Savior. Tinisin mo ang puso ko, ang isip ko. Wine-welcome kita sa aking buhay. At dalangin ko na baguhin mo ang aking buhay. Gamitin mo ako, Panginoon, para maging ambassador ng reconciliation sa ibang mga tao. In Jesus' name we pray. Amen. Let me close. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa araw na to, sa mensahe na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, dahil ang church namin ay lagi mong ginagabayan ng iyong salita. Salamat, Lord, dahil ang church namin ay binubuo mo at pinatatatag mo bilang maging isang ambassador of reconciliation. Reconciliation sa iyo. At maging reconciliation na rin sa ibang mga tao. We pray, Lord, na ang church na ito ay patuloy mong patatagin, patuloy mong palaguin, hindi lamang sa number ng uma-attend, kundi yung level of maturity. Patatagin mo kami, Panginoon. Palaguin mo kami, Panginoon. Yung spiritual maturity namin, Lord, we lift it up to you. Kung kami ay aasa lamang sa sarili namin, hindi namin kakayaning mapalago ang sarili namin. Subalit sa gabay ng Holy Spirit, we know, Father, that we will learn to grow and we will become better persons, better Christians. Lord, sa inyo po namin pinagkakatiwala itong darating na linggo. Bukas babalik kami sa aming school, sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa aming everyday chore sa bahay. We pray, Lord, na yung natutunan namin ngayon, hindi siya manatiling message lang, kundi maging seed siya sa aming puso na maia-apply namin sa pang-araw-araw naming buhay. Maraming salamat po, O Diyos, dahil Ikaw ang nagbigay ng bugtong na anak na si Jesus para kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan mula sa kasalanan, mula sa eternal na kamatayan. Salamat, Lord, dahil sa pamamagitan ni Jesus Christ, kami ngayon ay meron ng eternal life. Meron na kaming ticket papasok sa iyong kaharian. And we pray, Lord, na kaming mga nakatanggap ng iyong salita, magamit namin ito para makapag-encourage ng iba pang tao na sumunod din sa iyo, natanggapin ka rin bilang Lord and Savior. Sa inyo po ang kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And po, dadako naman po tayo sa ating pagbibigay para sa Panginoon. Magbigay po tayo. Ayan, magbigay po tayo ng may masayang ating puso para sa Panginoon. Sabayan niyo rin po kami sa pag-awit. Ayan po. Kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ay iyong diringgin at ang bayan ito'y iyong pagagalingin.
sa ating mga tithes and offering. Panginoon, salamat po Lord sa mga tithes and offering na ito, O God. Ito po ay magamit sa iyong mga gawain, Panginoon. At di lamang po ang mga tithes and offering na ito, Lord, ang maging kagamit-gamit, Lord, sa iyong gawain, kundi ang bawat isa din po sa amin, Lord, ay maging magamit din po sa iyong gawain, Panginoon. Salamat po sa mga blessing na ito, Lord. At ikaw po ang magbabalik nito sa bawat isa, Panginoon, sa mga trabaho, Lord, business na pinagmumulan nito, Lord. Ikaw po ang patuloy na magpala sa bawat isa. Maraming salamat po, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po, dadako naman po tayo sa ating announcement. Ang ating pong tithes and offering can be sent through BPI account, Metrobank, GCash. Ayan, ang ating pong worship service every Sundays po yan at 9:30 a.m. Prayer and intercession tuwing Saturday po yan at 9 a.m. Ayan, please like, comment, share, and subscribe po sa ating YouTube channel, Facebook page. Ayan, Instagram, Spotify, and TikTok po. Ayan, TSG po, after po ng service, kaligtasan lesson. Yan po. Ayan, special announcement po, Men's Agapian Community right after the service. Lahat po ng mga lalaki, mga tatay, kuya, ayan, maiwan po kayo mamaya para po sa ating Agapian po. Special announcement din po, Shepherding Group, for young adult po, September 15, 2024, right after the service. Next week po yan. Ayan. Sa church trans po naman po kay Agatha sa next Sunday. Pick-up points po, 8:40 a.m. silang kay Ate Yolis House po. 8:55 a.m. sa Biga po sa SK. At 9:10 a.m. po sa May Bukal. Ayan, tinatawagan ko po si Pastor. Sige po. Tayo po ay tumayo na mga kapatid. Yan kung merong may birthday at may anniversary, happy birthday po sa inyo at happy anniversary. Salamat sa Panginoon dahil ang ating buhay ay sinimulan ng Panginoon nung tayo ay kumilala kay Kristo. Amen po ba? At pasiglahin po natin ang ating buhay sa pamagitan ng pag-ibig ni Kristo. At kung sumisiglang buhay mo kay Kristo, nadadama yung iba. Amen po ba? Magpakita po tayong pagmamahal sa ating pamilya. Magpakita po tayo ng love and concern sa ating pamilya. At ang pamilya po natin, ang pinaka-importante nating unang sishiran ng gospel. Ang ating asawa, ang ating anak, ang mga lolo't lola, ang mga kapatid, tama po ba? Mga tito, tita, i-share po natin ang pag-ibig ni Kristo dahil napakalaga po na lumalaganap ang pag-ibig ni Kristo. Kaya kung ang pag-ibig ni Kristo ang ating sentro, mas lalong sumasayang pagiging Kristiyano. Kaya itong mga kapatid, linggong darating. Last week, medyo malungkot ka. Kasi may inaalala ka, tama ba? O last month, medyo nagkakaroon ng bagabag sa puso mo. Ang pagtitiwala sa Diyos ay wala pong consideration. It is always definite. Hindi ka magtitiwala na dahil, meron akong budget sa bangko. Nagtitiwala ako sa Diyos dahil masaya naman. Ang pagtitiwala po sa Diyos ay definite. Wala pong pinipiling panahon, lugar. Dapat yan ay lagi mong ipinapakita sa Panginoon. Sino po sa inyo ang mayroong nararanasan ngayon na problema sa buhay? Sino sa inyo mayroong pangangailangan? May karamdaman. Ang Panginoon, pagtiwalaan mo muna siya. Dahil ang Diyos po natin, hindi po siya nagpapabaya. Nag-iingat po ang Panginoon sa atin. Kaya sa ating pananalangin mga kapatid, sabi ng Panginoon,
manalangin ka na may pasasalamat. Huwag ka mag-pray ng nagre-reklamo. No? Dapat nandun yung pasasalamat mo sa Diyos. Kaya sa ating pagpipray ngayon, tuwing pagkatapos po ng ating word, sa ating prayer and benediction, pinagpipray natin lahat eh. Tama po ba? Pero ang panalangin po na ito, napaka-importante. Dahil kapag sama-sama tayo nananalangin at sama-sama tayo nagtitiwala sa Panginoon, sigurado po ako, may gagawin po ang Diyos. Amen po ba? Ano man panalangin yan, pangangailangan, kagalingan, panalangin na meron kang pinaplano, meron kang ninanais sa buhay mo, o panalangin na ikaw ay humihingi sa Panginoon ng provision. Tandaan mo mga kapatid, anuman ang sabihin mo sa Panginoon, yan ay pinapakinggan niya, hindi dahil sa sarili mo. Pinapakinggan yan ng Diyos Ama dahil kay Kristo. Amen po ba? Kaya sa ating pagpipray, nawa manampalataya ka talaga. Tayo po'y mananalangin at magpapasalamat sa Panginoon. Ano man ito, mga kapatid, ilagay nyo sa puso nyo, mamaya pagpipray natin yan. Manalangin po tayo. Nagpupuri po kami, Panginoon Ama. Nagpapasalamat. Dahil sa buhay na ito, Panginoon, ang pagpapala mo ay nag-uumapaw. Dahil si Kristo ang tunay na pagpapala ng aming buhay. Kami ay na-reconcile dahil sa Kanya. Kami ay naging banal, kami ay naging righteous sa harapan mo dahil kay Kristo. Kaya lumalapit po kami, nananalangin, at umaharap po kami hindi sa aming sarili, kundi dahil kay Kristo. Salamat po, Ama. Sabi mo sa iyong salita, lahat ng mga dalangin ng mga pinabanal ay iyong pinapakinggan. Kaya sa oras na ito, ang aming puso, Panginoon, ay linisin mo dahil gusto namin ipamanhik at iabot sa iyo ang mga dalangin namin, Lord. Pakinggan mo kami, Ama. Kaawaan mo kami, kahabagan mo kami. At maranasan po namin ang katugunan ng bawat mga dalangin na ito. Kung meron man po, O Diyos, dito sa lugar na ito, ang mga kapatid namin din nanonood, ay humihingi ng kagalingan, patungkol, Panginoon, sa kanilang karamdaman, o aming Diyos Ama, hipuin ang bawat isa. Pagalingin sila. Bigyan sila ng pananampalataya sa kabila ng mga sakit na nararamdaman nila. Lahat ng ito, Panginoon, ay kaya mong pagalingin at nagtitiwala po kami sa iyo. Nawa, hipuin ang pangangatawan ng mga kapatid ko na ito, Panginoon. At dumaloy ang iyong kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu na sumasa amin. Salamat po ngayon pa lamang po, Diyos. Salamat sa bawat mga kagalingan na mararanasan ng bawat isa. Purihin ka. At ganun din, Ama, alam mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Alam mo ang aming mga kakulangan, ang lahat ng mga bayarin, ng mga gastusin. Panginoon, lahat ng ito, Lord, ay aming tinataas sa iyo. Ikaw ang aming Diyos, Ama, na hindi maiksi ang kamay. Lahat, Panginoon, ay inabot mo na sa aming buhay. Kaya, O Diyos, nagtitiwala po kami, natutugunin mo ang bawat mga pangangailangan, pupunuan mo ang aming mga kulangan, at isusustain mo, i-provide mo ang lahat naming mga bayarin at gastusin. Ang mga pamatrikula ng mga anak namin, ang mga gastusin at bayarin sa bahay, ang lahat ng mga pagkakautang,
Lord, itinitiwala po namin to sa iyo. Sa iyo nanggaling ang mga ginto, ang mga precious stone. Ikaw ang naglikha ng mundo. Ano pa kaya itong mga pangangailangan na ito? Kaya mong i-provide. Salamat, Lord, sa mga blessings. Salamat sa mga pagpapala na nag-uumapaw, Lord, sa aming buhay. At salamat din, Ama, sa aming kakulangan. Dahil ito, Lord, ay pupunuan mo. Ikaw ay mabuting Ama. Kaya ngayon pa lamang po, salamat, Lord, sa provision. Salamat sa masaganang biyaya na ipinangako mo at ibubuhos mo sa bawat isa na sumasampalataya sa iyo. Purihin ka. Itinataas din po namin ang aming pamilya. Panginoon, ingatan mo, Lord, ang aming pamilya. Hinihiling po namin, Ama, na ilayo mo ang aming pamilya mula sa gawa ng kaaway. Lukuban kami ng iyong banal na dugo. Gabayan kami ng iyong presensya at ng iyong mga anghel. Ingatan mo ang aming tahanan. Ilayo ang bawat isa sa anumang aksidente, anumang kapahamakan, sa masasamang tao at karamdaman. Lord, hinihiling po namin to na may pagpapakumbaba. Ikaw po ang aming protection. Ikaw po ang aming strength. Ikaw po ang aming refuge. Kay Lord, salamat sa iyo. Ikaw po mag-iingat sa amin at ang aming pamilya, Panginoon, panatag po kami na ikaw po ay naandyan, magiging safe po kami. Pagpalain mo din ang relationship ng family. Kung meron mga tampuhan, sama ng loob, hinanakit, pag-away-away, lahat ng ito, Lord, ay aming tinataas sa iyo. Sa pamagitan, Lord, ng iyong presensya, magkakaroon ng restoration at reconciliation, Lord, sa family. Maging maganda ang pakikitungo ng bawat isa. Naandun ang paggalang, naandun yung pagmamahal, pagunawaan at pag-iintindihan. Tulungan mo ang aming pamilya, pagandahin mo ang aming pamilya, at higit sa lahat, Lord, iligtas mo ang aming pamilya. Ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo, itinataas po namin sila, Ama. Nawa, gamitin mo kami o ang ibang tao para maabot sila ng mabuting balita. Salamat po, Lord. Ang aming mga magulang na hindi pa nakilala, Lord, abutin sila. Ang mga anak namin, abutin sila. Ang mga kapatid, ang mga lolo't lola, abutin sila, Panginoon. Ayaw po namin na mapahamak sila. Bagkus, Lord, gusto namin sila na maligtas. Salamat po, Diyos, sa iyo. Ang aming pamilya, Panginoon, ay napaka-importante sa iyo. Ganon din naman, ang church na ito, i-bless mo kami, pag-isahin mo na aming mga puso, gawin mo kami dito, Panginoon, sa aming community na maging asin at ilaw kami. At tulungan mo rin, Lord, kami, i-ready mo kami para sa mga tao, Lord, na aming i-reach out at i-win para sa iyo. Maging ready ang aming mga puso para sila, Lord, ay gabayan at ma-disciple. Tulungan mo ang church na ito. Pag-isahin mo kami, Panginoon. At ang aming mga pangailangan, Lord, ay tugunin mo. Ang aming pagpapagawa ng church building, Panginoon, itinataas namin ito sa iyo. Ikaw po nagsimula, Lord. Ikaw po din yung magtatapos nito. Salamat po, Ama. Napakabuti mo. At iba pang mga dalangin, Lord, ng mga kapatid ko. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng aming mga iniisip, na aming mga mithiin, aming mga pinaplano.
Alam mo lahat ng ito, Lord. Kaya sinasangguni namin ito sa iyo. Itinataas po namin ito sa iyo. Gusto po namin na ang lahat naming gagawin, Panginoon, ay ayon, Lord, sa iyong plano. Ayon, Panginoon, sa iyong will. Kaya, Lord, salamat. Idadirect mo kami, isi-save mo kami, Panginoon, mula sa mga sarili-sarili namin mga decision at emotion. Kundi, Lord, ililigtas mo kami dahil kung anuman, Panginoon, ang tama na dapat gawin ay magagawa namin dahil ikaw, Panginoon, ang aming counselor, ang aming guidance. Ikaw po ang siyang tumutulong sa amin, naglilid sa amin sa pamagitan ng Holy Spirit. Salamat po, Diyos, sa iyo. Purihin ka. At higit sa lahat, Panginoon, ang aming bansa, ito, Lord, ay aming tinataas sa iyo. Tulungan mo ang bansang Pilipinas, ang nasa posisyon mula sa Pangulo hanggang sa mga barangay officials. Tulungan mo, Lord, na maging tama ang kanilang mga ginagawa at maglingkod sila, Panginoon, nang merong takot sa iyo. Salamat po, Diyos, sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. At tanggapin po natin ang biyaya na galing sa ating Diyos na buhay. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus, at ang gabay, patnubay, kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumaatinawa ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Magpalain po tayo ng Panginoon. Muli po, awitan po natin ang ating Panginoon bago po tayo maghiwa-hiwalay. Sabay-sabay po tayong umawit para sa ating Panginoon. Come on, church!